12:30 na ng madaling araw nung nakarating tong misis ko dito sa Midao. Bali galing pa siyang Makati niyan, sinundo ko. Tapos bago muna kami umuwi, kumain muna kami sa isa sa pinakamasarap na pares dito sa Midao. Parehas pa kasi kaming dalawa na hindi pa kumakain, kaya nagkaya yan. Napakasolid ng pares dito, sobrang dami ng laman. Talagang sulit yung ibabayad mo sa isang order. Minsan mapapa-extra rice ka talaga dahil sa sobrang sarap ng sabaw. Ay hindi pala minsan, talagang mapapa-extra rice ka. Bali kung mapapansin nyo, pangit ng kalsada rito, guhit-guhit. Kasi gagawin niya, papalitan ng espalto. Siya nga pala, bago natin makalimutan yung location ng pares na sinasabi ko, pagdating nyo ng stoplight ng Dao, bilang lang kayo ng dalawang kanto sa kaliwa, malapit sa Marina Arcade. Tapos tapat siya ng simbahan. Pasok lang kayo doon, ayan o, makikita nyo naman sa video. Yung kanto niya may police station para hindi kayo malito. Pag may nakita na kayo maraming tao sa kaliwa, yun na yun. Solid din tong pares na to kahit hindi kasing dami ng Diwata para sa overload ng tao. Pero mas masarap to kaysa sa pares ng Diwata. At sure ako dun kahit makapagpustahan pa ako ng 10. Kaya kahit tingnan nyo naman anong oras na pero pinipilahan pa rin, diba? Ibig sabihin masarap talaga tong pares na to. Tapos yan pumila na kami ni Mrs. Hindi naman katagalan ng pila dito, mga 1 oras lang. Hindi, joke lang, saglit lang din. Yung nga pala si kuya may labakara sa balikat, siya nga pala yung may-ari ng tindahan dito. Tapos maya pa nung nakaupo na kami, dumating na yung pagkain namin. Tapos yun, nung natapos na kumain, tamang toothpick muna kami sa Gedli. Ayan o. Toothpick. Pasensyahan nyo na kung hindi ko na-videohan yung pagkain namin ng pares. Actually, nag-video naman ako, kaya lang nung pagtingin ko sa cellphone ko, wala. Hindi yata na-record. Kamalas naman. Bali yun, nung nakapagpahinga na kami, lumarga na. Bali isang helmet nga lang pala gamit namin dito. Yung isang helmet nasa bahay. Bali pauwi pa lang kasi. Tinamad na kasi kung kunin eh. Layo kasi lang sa may Baliti pa. Ito yung isa sa pinakamasarap na tagpo eh. Yung pagkatapos mong kumain tapos nabusog ka sa sobrang sarap ng kinain mo. Tapos magdadrive ka ng mabagal lang. Yung tipong sasaluhin mo yung lamig ng simoy ng hangin. Pagkatapos mo kasing kumain, di ba mainit yung pakiramdam to. Sa tuwing nakakaramdam ako ng ganitong kabusugan, naaalala ko at na-amaze ako dito sa Pampanga talaga. Hindi lang kasi isa, hindi lang dalawa, kundi napakarami pang ibang masasarap na pagkakainan dito sa Pampanga. Kasi basta sa pagkain, na-discover ko dito. Basta Kapampangan, napakamitikuloso pagdating sa pagkain. Hindi basta-basta ang mga handa nila tsaka yung mga tinitinda. Talagang napakasasarap. Hindi pong hindi ka magsisisi kahit magbayad ka ng mahal. Pero karamihan din naman dito may mga mura din. Pero ubod din ang sarap. Maiba naman tayo. Puntahan naman natin yung mga nagagandahan at naglalakihang kalsada dito sa may Pampanga. Para sa akin, ang Pampanga ang isa sa may pinakamagagandang kalsada dito sa Central Luzon. Kung manggagaling ka nga ng Bulacan tapos papasok ka ng Pampanga, mapapansin mo ang lalaki na agad ng mga kalsada nila tapos ang gaganda pa. Hindi ka mapapahiya eh. Kung meron man lubak pero ilan na lang yun. Tsaka pansin ko lang, laki ko sa Katagalugan eh. Bakit kaya yung mga kalsada sa Manila, ba't ang tagal nila gawin? Pero pagdating dito sa Pampanga, hindi man umaabot ng kalahating taon. Madalas wala pa nga eh, tapos na agad. Tapos mga ilang buwan lang, sasabayan na nila ng espalto. Yun, di ba? Ang ganda na ng resulta. Lalo na kapag kaaraw, iba yung traffic dito kaysa sa traffic sa Manila. Yung traffic dito talagang peak hours lang, pero sa Manila hindi eh. Talagang buong araw traffic. Pero bago matapos ang video natin, shoutout muna tayo sa ating mga followers. Kung mapapansin nyo, pagpasok pa lang dito sa subdivision namin, napakadilim na, wala pang ilaw. Bago pa lang kasi itong subdivision eh. Tsaka ilan pa lang din kasi yung nakatira. Pero mga ilang buwan lang, marami ng tao dito. Kasi lahat ng mga unit dito may-ari na rin. Pagkakaalam ko, halos lahat yata rito waiting for occupancy yata. Pero kahit madilim dito, mukha naman siyang safety. At delikado lang yung mga nagkalat na pako tsaka yung matutulis na bagay sa kalsada. Kasi karamihan ng unit dito yung nasa unahan ginagawa pa. Tapos yun, finally nakauwi na rin ng maalwan dito sa bahay namin. Dalawa nga lang pala kami ni Mrs. dito, kaya kainan na, tulugan pala.